na natin patagalin para marami tayong mapag-usapan. Nasa linya na po natin via phone patch, former Senator, former and incoming ba? Incoming! Balik Senado! Manifest ba yan? Balik Senado! Next year! Oo, kailangan natin ito sa Senado, lalo na pag budget hearing. Ngayon na, oo. Baka sakaling mga unprogrammed funds na yan eh. May Intel funds pa ba ang DepEd? Intel funds, saka yung unprogrammed funds, diba? AFP Modernization Program, nakaraang taon na sa program. Former and incoming Senator Pancho Ping Lacson, magandang umaga po. Good morning po, Senator Ping. Ali, Pati, magandang umaga sa atin lahat. Maganda ba talaga o magulong umaga? Kailangan namin talagang, minarapat namin, kailangan si Senator Ping, mahingin natin mga saloobin nito. Di ba, na-monitor ko kayo, sabi niyo, when two elephants fight, it's the grass that suffers. Dahil nga, pasadahan nga natin, talagang, I don't know, wala, yung national embarrassment, nakabalita po tayo sa lahat ng foreign media news outlets, Senator. Correct, sa CBS, Associated Press, kung saan na nakarating. Ang yung para lang proper perspective, kasi kahapon, naimbitahan ako maging guest speaker doon sa AmCham, American Chamber of Commerce, sa Mindanao chapter. So, nakausap ko yung executive director ng national, si Mr. Eb Hinchcliffe. Alam mo, matagal na dito, 20 years na siya, 12 years na siyang nasa AmCham. Siya yung pinaka-head dito sa buong Pilipinas. So, napag-usapan namin yan. So, ang concern niya, kasi at the time na medyo gumaganda yung investment climate sa Pilipinas, ayon na rin sa kanya, dahil sa mga business leaders yung kanyang kapulong lagi, both sa US at saka dito sa side ng Pilipinas. Sabi niya, pagka nagkakaroon ng ganyan, medyo kung ako'y investor at potentially mag-i-invest ako sa Pilipinas, medyo mapapaisip ako na, teka muna, palipasin ko muna itong yung typhoon, yung storm, So doon ang galing yung nung ako'y nagsulat ng speech, Sinama ko yun kasi nabasa ko yung quote kay Lee Kuan Yew, alam mo, yung great Singapore leader, si Lee Kuan Yew. Sa kanya nang galing yung when elephants fight, it is the grass that suffers. Yes. So yung dalawang elepante, of course, the two highest elected officials of the land, at tayo naman yung grass, tayo nagre-represent ng grass, yung Filipino people. So naisip ko, hindi naman ito parang magpatawaran, magkalimutan kasi mga harsh words nagkapalitan na. Kiss Pero and at make least up, tayo mga nagmamasid, tayo man lang tumulong na mag-de-escalate. Hindi yung i-escalate pa natin, magsusulsul pa tayo, kanya-kanya pa rin. Hindi natin maiwasan, may kanya-kanya panig. So, Senator Ping, ito naman kagabi po, napanood ko po si former Senator Orly Mercado naman. Sabi niya, very di ba? Kasi nga, very maanghang po yung palitan. Tapos may mga investigasyon na pumasok ng NBI, may DOJ na po. Tapos talagang parang may may banta na baka daw magka-military junta and all that. Pero at the end of the day, do you think it's something that we should be alarmed about? Kasi sabi niya, baka much ado about nothing naman tayo. Tayo mga Pilipino, mahilig sa ganito. Pero after a while, humuhupa, nagkakayusan. Sabi nga namin, case in point, kay Enrile po. Di ba siya yung namuno sa EDSA Power 1? Tapos ngayon, siya po ang Chief Legal Counsel man po ni PBBM. Yung tempest in a teapot, ika nga sabi ni Senator Orly Mercado, do you think this is much ado about nothing? This is just for, parang, hindi man for show, pero this is temporary, unfortunately. Pero it's, kumbaga, na-escalate na dapat talaga nagde-de-escalate na. Sa inyong palagay? Ang concerning talaga, dahil dalawang pinakamatatas na opisyal Alam mo kung halimbawa nagkaroon ng bangayan sa mga subalterns, yung mga minor functionaries o kaya medyo sabihin natin sa Senate o kaya sa House, medyo hindi masyadong nakaka-alarm. Pero kapag yung dalawang dati pang, nakakalungkot pati dito, dati naman silang political allies, very strong allies. Alam mo, pag nakakakita tayo ng ganyan, hindi maiwasan na parang kinalulungkot natin yung bakit umabot sa ganito. So ang sa akin naman, ang main concern, primary concern, yun nga, yung future ng bansa natin dahil kung nagkakaroon ng ganyang sagutan o kaya kaguluhan, political noise. Sana manatiling political noise. Pero kung umabot pa sa mas grabe pa,
medyo concerning talaga yan. Yeah. Okay. Sa inyong palagay, Senator, meron bang actionable crime dito dun sa pagbabanta na ginawa ni VP Sara? Ganong, kasi nga conditional, di ba? Pag pinatay ako, may kinausap na ako na patayin mo silang lahat, di ba? PBBM, First Lady, House Speaker Martin Romualdez. Sa inyo, ang ano is grave threats, no, under the revised penal code, but they were talking about sedition, they were talking about yung isa sa mga batas ninyo, itong Anti-Terrorism Act. Para sa inyo, may nalabag ba na actionable? Ang opinion ko, pareho rin ang opinion niyo, manggagaling doon sa mga legal experts o luminaries, so to speak, ano? Tulad ng NBI, dati naman judge si Director Santiago. Pagkatapos yung sa DOJ, meron sila mga sari-sariling pananaw tungkol dyan. At para sa akin, mas maganda na iwanan na lang sa kanila kung ano man yung legal remedies o legal action na dapat gawin sa mga bagay na yan. Kasi legal yan eh. Una-una, hindi naman din ako abogado. Nakikinig din lang tayo sa mga pananaw, sa mga opinion na mga legal minds. Senator Ping, ikaw po, sa tingin ninyo, paano ito mahihinto? Alam po natin no, na si former President Gloria Macapagal-Arroyo, siya po ang nagdala sa kanila together para maging unit team. Meron rin po si Senator Amy na BFF po ni VP Sara at saka syempre ate po ni BBM. Ang tanong ko po, do you think huhupa itong init kung sakali po ang Congress na lang, sabihin nila, sige na nga para matigil na to, i-ano na lang nga natin yan, tigilan na natin itong hearing sa accountability, tapos makipag-usap na kung whether si PGMA yan o si Senator Amy. Do you think that's still possible na pwede magkaayusan? O point of no return na pareho, yung Duterte at saka yung mga Marcos? Kasi hindi naman po pwedeng sabihin na itigil na lang ng House of Representatives yung kanilang ginagawang legislative inquiry. Kasi unang-una, hindi naman mapapagbintangan naman sila nag-shirk do sa kanilang responsibility o sa kanilang mandato. Mabuti na banggit nyo si dating Presidente Gloria Macapagal-Arroyo at saka si Senator Jaime Marcos. Sila yung mga, sa tingin ko, may mga karapatan o kaya may kakayahan para, yun nga, ma-descalate man lang, hindi na humantong sa parang nandun na tayo sa nasa international news na nga, no? At ito hindi maganda para sa imahe ng Pilipinas dahil ang investment climate gumaganda. Meron niyang upgrade na naman tayo narinig. Panibagong upgrade, ano? Pagkatapos magkakaroon ng ganyan, maapektuhan. Yun lang naman ang aking panawagan. Hindi ko naman sasabing tigilan na lahat at magkalimutan na. Kasi may mga legal implications, ano? Yung mga nangyari na. At ipaubayan na lang natin yon na yung things to take to take their normal course, ano? Tulad yung trabaho ng NBI, trabaho ng DOJ at kung saan man makarating. Ang sa akin lang, wag na makihalo yung mga kababayan natin kasi lalong parang tumataas, you know, it's just like fanning the flames of political hostilities eh. May mga makikinabang kasi eh. May mga makikinabang. Yes. The usual warmongers, ano, yung ang passion nila to make their day complete pagka meron nag-aaway. Meron din ganun eh, mga kababayan natin, lalo sa social media, masyadong intense yung palitan. Yun nga, yung aking statement na binitiwan kahapon sa Davao, napansin na kagad, meron nagsasabi sa akin, make a stand. Hindi yung po pwedeng ganyan, you're playing safe. Sabi ko, no. I'm trying to make safe yung future ng, yung sa bansa natin, hindi yung ako yung nagpe-play safe. Hindi ba dapat ganun ang maging attitude na natin? Well, siguro, let's say na medyo nagmelo na rin ako over the years, pero sa tingin ko, yun naman ang nararapat natin gawin sa halip na paypayan pa natin yung parang nabubuong alitan sa magkabilang panig. Kaya, unique ito kasi dahil dalawang highest officials, yung elected officials, yung medyo nasa magkabilang panig. Kaya dapat talaga hindi natin sulsulan pa. Bagkus,
tumulong tayo mag-de-escalate. Senator, we'd like to find out kung ano naman ang saloobin nyo tungkol dito sa itong pinagmumula nito, ang isa sa mga pinag-uugatan ay yung pag-imbestiga sa di umano'y maling paggastos ng Office of the Vice President ng kanyang confidential funds. Kayo, having been in the Senate, no, talaga nakatutok sa budget natin. Ang sinasabi sa panig ni VP Sara, sinasabi niya, alam mo, dapat hindi inuukil-kil ang confidential funds in a public forum on national TV because by its very nature, confidential nga, malalagay sa balag ng alanganin, how it was disbursed, hindi ba, papangalanan mo ba, sino mga binayaran mo dyan. Tapos, on the other hand, it was flagged by COA. Nagkaroon sila ng audit observation memo. Hindi ko alam kung may notice of disallowance. Ang tanong naman, bakit katangi-tangi bang OVP, Office of the Vice President, ang was flagged by COA? Ano po ang saloobin nyo dito sa maraming anggulo tungkol po the use of the confidential funds and the auditing of the confidential funds and the eventual investigation ng committee ng House ng mababang kapulungan in the exercise of their oversight function and in aid of legislation? Una-una doon sa basic premise tayo, no? Lahat ng public funds, accountable yan, subject to audit. Huwag natin sabihin yung confidential at saka intelligence fund, exempted. Hindi kasama sa ino-audit kasi basta public funds talagang subject to accountability nung gumagamit. Meron lang proseso o procedure kung paano nililiquidate yung halimbawa sa law enforcement, nanggaling ako sa PNP, okay, sa armed forces, yung isa pang intelligence agencies natin. Pagkapag gagastusin mo yung intelligence fund, ang pinaka-liquidating instrument yan, sa abot ng aking nalalaman, magsasabit ka ng intelligence project na kung saan nakadetalye doon yung pagkakagastusan. Dangan nga lang, sealed envelope yan eh. Dahil nga baka kasi yung confidentiality noong yung nature ng pag-disburse mo ng pondo, ang ginagamit nga dyan, puro mga code o kaya aliases. Kaya si Mary Grace Piatos. Pero alias si Mary meron Grace ding Piatos. paper trail yun pagka inaudit na kung saan sino ba itong alias Joe, alias Pedro, sino yan? Meron ding nakapalob na ganyan. At kung hindi approve yung intelligence project na sinabit ng isang intelligence unit o intelligence agency, hindi valid, hindi pwedeng mag-release ng intelligence fund. Tapos pag na-declassify na yan, halimbawa, accomplished na yung mission, nagkaroon na ng successful operation o kaya for some reason, negative yung operation, ano na yan, subject to audit na yan, pwedeng special audit, pwedeng kung may nasilip yung COA, pwedeng yung tinatawag nilang fraud audit, dahil meron na sila nakitang fraudulent na mga releases at saka yung regular audit. May mga prosesong sinusunod. Ngayon, sino ba talaga yung may mandate para mag-audit? Maliwanag, yung Commission on Audit. Pero sabi nyo nga kanina, Ali, saka Patpi, di ba, merong oversight function ang Kongreso, both houses. At katunayan, meron ngang meron ngang circular o merong umiiral na batas na kung saan quarterly dapat nagre-report lahat ng agencies na gumagamit ng pondo sa both houses of Congress kasi in the exercise of their oversight functions o mandate nila, kailangan makita nila paano, ano nangyari doon sa ipinasa nila na national budget o GAA. Okay. Isa pa yan, tungkol dyan po sa confidential funds pa rin po. Naging controversial rin po na umamin po yung Special Disbursement Officer po ni VP Sara na yung pera, siya nga nang-withdraw, 112 million ba yun? Ang withdraw niya sa Gina Pati yung Acosta. Fajardo, ganun Pati din si Fajardo. Edward Fajardo. Sila yung nagwi-withdraw po dyan sa land bank. Pero binibigay po na nila doon sa security officer. Tama ho ba yun? Kasi sila yung SDO po yung nakaband di ba? Nag-put up sila ng bond. Is that normal na yung SDO pinapasa, pinaubaya yung ganyang kalaking pera po sa security officer dahil po inutos rin po daw ni VP Sara? Paano po yun? Paano nyo po, tama ho ba yun? Normal ba yan? O ngayon lang po nasilipan dahil nga po nagkaroon po ng congressional hearing? Well, kung napaka-stricto at napaka-rigid noong susundin,
dapat mismo yung special disbursing officer ang magbibigay do sa mismong recipient noong confidential man yan o intelligence man yan o regular budget yan. Siya mismo kasi hindi mo mawala yung accountability niya kasi after all, siya yung disbursing officer. Correct. Hindi rin naman i-stop sa kanya yung accountability dahil head of agency talaga ang mananagot niya kasi nakapirma rin yung head of office o head of agency kung sakali magdi-disburse at saka magbi-withdraw ng pondo from a government bank like Land Bank at kung paano i-dispose. Sa akin naman, ang nakita ko, hindi naman binulsa ni Vice President Sara kasi sinabi rin nung si Acosta, di ba, na binigay nila doon sa mga superintendents na sa tingin niya nag-aabono ng sarili nilang pera sa ano. Kaya lang, meron niyang procedure na dapat sundin dahil ang mukhang violation na nakita rito, bakit sa mga personal account pumasok yung na-disburse. So, matter of procedure. Pero sa akin, yung basic na binulsa ba ni Vice President Sara yung halimbawa 9 times na 25,000 pesos na tanggap ng isang superintendent. So sa akin ang bottom line, binigay naman doon sa mga kinaukulan. Kaya lang, hindi naman pare-pareho yung pagka-distribute. Well, discretion naman yon ng head of agency kung inakala niya na yung mga napili lang nila, yun yung hindi naman out of favoritism, kung hindi dahil sa yun ang mas nangangailangan, yun ang nakapag-abono. Pero meron na rin tayo sa national budget, tatandaan ko, in-increase nga namin yan, yung chalk allowance, tapos yung kasi nakakawa rin yung mga teachers natin talaga. Dahil sila nag-aabono ng pambili ng chalk, ng eraser, ng kung ano-ano pa. Okay. Sa pagbabalik nyo sa Senado, pagtutuunan nyo ba ng pansin itong confidential and intelligence funds na ito? Because this runs in the billions, no? In the billions. So, bilang yung pera ng taong bayan na ginagastos, nakikitaan po natin ng kaluwagan, ano, doon po sa disbursement nitong mga pondo na to. And outright, may nakikitang anomalya because remember, meron yung AFP denied that yung sa Youth Leadership Summit ay nakakuha sila ng pondo. Hindi, sabi ng AFP, hindi, pera namin ang ginamit dun sa Youth Leadership Summit na yan. Hindi nagbigay ng pera ang DepEd dyan. So may makikitaan ka na irregularidad pa rin. And because the confidential and intelligence funds run in the millions, Senator, alam mo, kailangan may paghihigpit sa disbursement ito. Kamukha nga nung nakita po natin sa hearing, yung dalawang SDO, si Gina Acosta, si Edward Farda, sila yung nakapirma that they acknowledge that everything is in order. Pero para sa kanila, naguhugas kamay sila dun sa disbursement. Ang actually nagdi-disburse si La Chica at si Nolasco, which is yung security personnel ni VP Sara. Oo, pero may certification silang in-issue na sa abot ng kanilang personal na kaalaman, talagang dinisburse nila na maayos. Yun ang magiging problema nila, magiging pananagutan nila sa batas. Now, going back to your question, unang-una, hindi yung sa pagbabalik, kundi kung makakabalik. Ano? Kung sakali makabalik sa Senado, pagpapatuloy pa rin. Tatandaan ko nga nung araw, kinwestiyon namin yung bakit yung Philippine Racing Commission, merong intelligence fund, may confidential fund. Bakit kailangan yung mga kabayo, meron pang intelligence fund? So, tinanggap namin yun. So, tama yun. No, dapat talaga, higpitan kasi hindi naman natin pag-uusapan dito thousands of pesos. Ano? At after all, maski 1,000 yan, maski 10 piso yan, public funds yan So, kailangan talaga at tingnan talaga yung kung saan dapat makarating yung ma-allocate yung intelligence fund. Sa akin pananaw, sarili kong pananaw, kung wala ka sa law enforcement, wala ka sa intelligence community, hindi mo kailangan ng intelligence fund. Kasi mga regular agencies ng government, mga regular departments, siguro confidential funds, yung tinatawag na, sabihin natin discretionary kasi may mga humingi ng tulong sa kanila na hindi naman pwedeng paano, hahanap ka ng hahanap na resibo. So yung tinatawag na magse-certify yung disbursing officer at i-attest ito, i-affirm naman ng head of agency. Ganyan na nangyari sa Senado. Ito, ibinabato rin sa akin ito. Ako rin nagsimula nung
liquidation by certification. Sasamantalahin ko na rin to para maliwanagan noong mga nag-aakusa sa akin. Kasi ako yung chairman ng Committee on Accounts. Noong nagkaroon ng kontrobersya sa Senado, kasi nagbigay ng additional MOOE si dating Senate President Enrile at parang tila 2 o 3 yung hindi nabigyan ng pagkakapareho ng mga ibang senador. So, umaksyon noon ang Commission on Audit, si Gloria Clima-Cotano, the late COA chairperson. Ang sabi lang, itigil na yung liquidation by certification. Kasi since 1987, yan talaga yung kalakaran sa mga congressmen, mga senador. Wala talagang, hindi kailangan ng yung mga resibo, no? Liquidation by certification. Magse-certify lang, pero still, hindi ito iaalis na pag nag-audit, kailangan naka-ready pa rin yung resibo mo. Correct. Hindi ba nung araw, kung natatandaan nyo, merong isang congressman na lahat ng resibo niya nanggagaling sa isang Japanese restaurant na lahat na lang ba ng gastos nando sa isang Japanese restaurant sa Ross Boulevard. So nagkakaroon ng controversy. So ang ginawa namin noon, nag-usap-usap yung Speaker of the House, tapos Senate President, yung chairman, 2 chairpersons ng Committee on Accounts ng both houses, pati yung COA. Ang napagkasunduan, kasi paano naman itong mga senador sa mga congressmen, araw-araw, ang dami nakapila dyan, hihingi ng pang-hospital, pang-libing. Hindi mo maiwasan yun eh. So parang nilagyan ng threshold, ng limit, na kung saan ang pwede lang gawin, ang pwede lang i-certify ng bawat legislator, mapa lower house man o mapa upper house, 500,000 pesos. Ayun. Ayun na napagasundan na sapat na yon para naman doon sa mga miscellaneous. Yun naman, by certification, pero meron din yung kaukulang parang resibo rin kung sino yung tumanggap. Pero hindi na kailangan yung formal na mga invoice receipts kasi hingi ng tulong, papalibing, saka hingi ng invoice receipt. Magtatagal yun. Matagal nang nakaburol, hindi pa rin nalilibing yun. So yun ang pinagbigyan ng COA na sige hanggang 500,000. Pero I repeat, na hindi ito yung talagang baliwala na, wala nang resibo. Yung liquidation by certification, kailangan pa rin i-liquidate yun, especially kung magkaroon ng special audit. Ayun, So yun lang gusto ko liwanagin kasi ang dami mga disinformation na ako yung pinagbibintangan na nagsimula ron ng liquidation by certification. Since 1987, nung bago na yung Kongreso, naandyan na yan. Nabago nga, kinorek nga natin at sinubject natin. Parang we submitted ourselves, yung Kongreso, to the disposition of COA. Na sige, pag nag-audit kayo, ito yung mga resibo, pero pagbigyan nyo lang na parang mga emergency cases, mag-certify lang yung individual legislator na kung saan pwede silang yung liquidation by certification. But again, I'd like to emphasize, hindi talaga forever na yung niliquidate mo by certification. Maganda ka pa rin ng liquidating instruments mo pagdating ng special audit. Senator Ping, ito huling katanungan ko lang po. Sa tingin nyo ba in this day and age, no, ito ngayon social media, talagang everything is high-tech, internet, may room pa ba para magka-edge sa Power 4? Do you think po na ang mga tao po talaga pag may unrest, may anxiety, may pagkahinala, yung parang hindi taos-puso yung kanilang kalooban, pwede pa sila magtipon-tipon muli sa EDSA 4 at magkaroon po ng panibago na naman pong paggobyerno? Wala namang imposible. Depende sa sentimento ng mga tao. Pero sa nakikita ko, at kaya nga nananawagan tayo, mag-escalate tayo, wag tayo manulsol, wag tayo ma-entertain. At sabi ko nga doon sa AmCham, doon sa audience ko, let's not be entertained. Kasi alam mo, meron tayong propensity, tayo mga Pilipino, no? Lalo yung mga active sa social media. Parang aliw na aliw tayo pag kami nagbabangayan dahil meron tayong napapanood. May napapanood. Parang nagiging entertainment. Mapa-showbiz couples man na naghiwalay at nag-away, mapa-political allies, parang nagiging source of entertainment. Pero ito, at this particular time, no, sa history natin, yan ang last na kailangan natin, the least that we need. Dahil nga, parang, alam mo, sa laki na rin ng pangutang natin, tapos maraming nga dapat harapin na problema. Dinampa tayo ng parada ng mga bagyo. So dapat talaga
teka muna, baka pwede mag-tone down lang muna tayo at huwag tayo makihalo. Kung nag-aaway man yung nagpapalitan ng maanghang na salita yung mga nasa itaas, huwag na rin tayo makihalo para pang lalong maging intense o maging hostile yung situation. And with that, we would like to thank you for joining us this morning. Always a pleasure. Senator Ping Lacson! Ang sarap ng kwentuhan with you always, the Senator pleasure is Ping. Oo. May Thank you next very time. much. Maraming salamat. Maraming salamat po. Senator Ping Lacson on ASPM! At ang oras, alas 9:30 in punto na po. At ang oras na ito hatid sa inyo ng Salem. Salem.